Eto yung sinasabi ko dati na hindi kasi puwedeng maging kind, hindi puwedeng magpakabuti yung mga katulad ni Mr. Padilla. Kasi 'pag sila po ay maging maayos at mabuti, maging matalino at, tumaas ang dunong, hindi na sila magiging idolo ng mga die-hard. So, umaasa ang isang Mr. Padilla na naandiyan pa rin yung mga taga-suporta niya ng mga DDS. Yun naman, eh. Kasi tayo, sa buhay natin, puwede naman talaga tayong maging maayos, maging mabait lagi. Choice kasi yan, eh. Kahit anong demonyo ka pa, puwede ka talagang maging mabait dahil yun yung dapat, yun yung tama kasi maging maayos, maging mabait. Tapos mag-aral ng maayos, i-develop ang sarili para umangat din ang dunong. Pero hindi yan gugustuhin ng isang Padilla dahil ang nagluklok sa kanya ay mga walang dunong din. So, alangan naman kasi 'di ba, eh, hindi na siya sikat sa mga DDS kung maging maayos siya. Alam niyo naman, eh, ang hinahangaan ng mga DDS. Oh, ay eto, malaking usapin ito at kung ikaw ay kabataan na hanggang ngayon ay, sumusuporta pa rin kay Mr. Padilla matapos nga netong kanyang, binitawang statement na ito na yun nga, weak ang mga kabataan ngayon. Hmm, hindi kami iyakin, noong panahon daw nila ay hindi sila iyakin, etong si Mr. Padilla, pero ngayon iyakin na kayo diyan sa Senado. Noong panahon namin hindi hindi daw uso ang salitang depression, 'yan. Ito ay isang senyales kung gaano na kalala ang kalidad ng kaisipan ng isang Mr. Padilla. Ang masaklap dito, senador siya. Ang masaklap dito, may mga sumusuporta at umiidolo sa kanya. Ayan, sabihin na natin, isang malaking supalpal ito, pero hindi mo daw gets, Mr. Padilla, at hindi talaga yan nakakapagtaka dahil um, mahina ka, okay? Mahinang-mahina ka. 'Pag hindi mo na kaya ang dunong ng isang tao, galit na ang paiiralin mo at mga negatibong emosyon. Hindi mo gets, hindi gano'n kasimple 'yon. Sana magpakabait ka. Yan po ang tinuran ni Kuya Kim Atienza na kung matatandaan niyo po, isa sa mga nakaranas ng depresyon yung nawala pong, anak ni Kuya Kim Atienza. At dapat lang talaga na may magsalita. Mga ganitong personalidad ay dapat talagang supalpalin ang isang Mr. Padilla. Akala kasi ni Mr. Padilla, siya na yon, siya na yung may alam. Nakakahiya 'no? Nakakahiya yung ganitong klase na senador. Kaya yung sinasabi nitong si Sara Duterte na nagbibigay ng kahihiyan si Attorney Claire Castro. Alam niyo po kung anong klaseng kahihiyan ang binibigay ng mga nasa paligid niyo, Sara Duterte? Katulad ni Padilla, ang lala. Ganyan. Ulitin ko, yung binabato ni Sara Duterte kay Attorney Claire Castro, sila yon. Kayo ang totoong nakakahiya. Aminin niyo man o hindi, alam niyo rin siguro yan, nakahiya-hiya na kayo.